Hey guys, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we're going to talk about the new monetization rules for 2021. So as of November 20, 2018, there is a new YouTube monetization update. YouTube will start putting ads on non-monetized videos. If you are not in the YouTube partner program, YouTube will not paying creators who aren't in the YouTube Partner Program, or what you call YPP. So for these changes for small channels, it explained in this information. So on their blog, type the blog and then search on your Chrome. There is a news and events on official blog of YouTube. Updates to YouTube Terms of Service by the YouTube team as of November 18, 2020. These new terms will be effective in countries outside of the United States in mid-year 2021. So, we periodically update our terms of service to make sure they are clear, easy to understand, and meet the needs of our partners, advertisers, and viewers. Starting today, we're rolling out an updated Terms of Service in the United States. These new terms will be effective in countries outside the United States in mid-year 2021. So kung mapapansin nyo guys, ay meron na naman silang update. So, ilalagay natin, tatranslate natin ito sa Filipino. So, ito ang sinabi sa Filipino. Panapanaong ina-update namin ang aming mga tuntuning serbisyo upang matiyak na malinaw ang mga ito. Madaling maunawaan at matugunan ang mga pangangailangan ng aming mga kasosyo, advertiser, at manonood. Simula ngayon, naglulunsad kami ng na-update ng mga tuntunin na serbisyo sa Estados Unidos. So, ibig sabihin ito ay na-implement na sa Estados Unidos or United States. Ang mga bagong term na ito ay magiging epektibo sa mga bansa sa labas ng Estados Unidos, kasama dito ang bansang Pilipinas, sa kalagitnaan ng taong 2021. So, pwedeng mag-start ito maybe on June 2021, pero wala pa namang sinasabi ang YouTube team na exact date para sa kanilang new policy and new update for the new monetization rules for 2021. So, hintayin natin yung kanilang update na yan. Sila ay mag-i-email sa atin kapag tayo ay may Google account. Sisend nila ang update na yan. So, ang nakapaloob doon sa kanilang terms and conditions, sabi doon, may mga tuntunin at serbisyo sila na nagsasaad na hindi pinapayagan na mangolekta o umani ng anumang impormasyon na maaaring makilala ang isang tao. Halimbawa, yung mga username. So, maliban kung pinapayagan tayo ng taong iyon, pwede tayong gumamit. Pero, sabi doon, palaging kasama nito ang data ng pagkilala sa mukha. At sa na-update ng mga tuntuning serbisyong iyon, malinaw na nililinaw iyon ng YPP or YouTube Partner Program. So, ang pangalawa, second, na nasa saad doon sa kanilang terms and conditions, ay maaari nang lumitaw ang mga ads sa video mula sa mga channel na wala sa partner program ng YouTube o yung tinatawag na YPP. At kabilang dito ay magsisimula sila gradually or unti-unting paglalagay ng mga ads sa mga video na ligtas at mga video na may tatak. So ito yung bahagi ng kanilang pamumuhunan sa mga bagong solusyon tulad nga ng mga home feed ad, tinatawag na makakatulong sa mga advertiser na responsableng mag-tap sa buong sukat ng YouTube upang i-connecta ito sa kanilang madla at mapalago yung kanilang negosyo. So, beginning sa next year for mid-year 2021 ay gumawa ng resolusyon ang YouTube company or yung YPP
na magkaroon ng ads ang mga YouTuber, bagaman sila ay hindi pa kabilang sa YPP or YouTube Partner Program. So, patuloy na may ganap na pag-access ang mga advertiser sa mga control ng YPP sa pagiging angkop sa kanilang tatak. So, sa nagdaang 3 taon, pinahusay ng YouTube Partner Program ang kanilang kakayahang makilala ang mga naaangkop na pagkakalagay para sa mga advertiser. So, bahagi sa kanila sa mga pamamagitan ng kanilang pakikipagtulungan sa kanilang mga kasosyo at advertiser upang matulungan ang kanilang mga kasosyo o advertising at mga organisasyon ng industriya. So, ito ay dahil ang mga channel ay wala sa YPP, walang pagbabahagi ng kita ng tagalikha. So, malinaw na sinasabi dito na dahil ang mga channel na ito ay wala sa YPP or hindi pa partner ng YouTube Partner Program, walang pagbabahagi ng kita ng tagalikha. Ngunit, maaari pa ring mag-apply ang mga tagalikha sa YPP sa sandaling maabot nila ang pamantayan o yung tinatawag na requirements ng YouTube ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hour. Sa pagiging karapat-dapat, nananatiling pareho ang YPP or YouTube Program Partner, YouTube Partner Program. So, pwedeng ito ay makatulong sa mga bagong content creator o sa mga bagong YouTuber na kung saan ay pwede na silang magkaroon ng ads sa kanilang mga content. Pero kung hindi pa sila bahagi ng YPP or nakapag-sign in sa YPP habang hindi pa nila naabot ang kanilang threshold or yung tinatawag na requirements ng 1,000 subscriber at 4,000 watch hour, kahit na may ads na sila, ay hindi sila kikita sa YouTube. So, kailangan na sila ay gumawa ng partnership sa YouTube program. At ang panghuli naman na sinabi ng YouTube ay para sa mga tagalikha ng US sa YPP, sinasaad ng kanilang na-update na mga policy ng anumang mga pagbabayad sa kita mula sa YouTube ay itinuturing na mga royalties mula sa pananaw sa buwis ng US. At pipigilan ng Google ang mga buwis mula sa mga pagbabayad na ito at kung kinakailangan ito ng batas. So, malinaw doon na sinasabi sa kanilang policy na sa US is pipigilan daw nila ang anumang pagbabayad sa kita mula sa YouTube sa mga royalties na siyang may pananaw sa tax or buwis sa US. So, gagawa ang Google ng kaayusan na ang mga buwis mula sa mga pagbabayad nito kung kinakailangan ito ng batas. So, nakadepende pa rin po yun kung ano po yung nasa batas na pagbabayad ng buwis. So, dito sa Pilipinas ay inilulunsad ng mga ibang company na kailangan na rin mag-tax ang mga YouTube or content creators sa YouTube. So, pag ganun, yung revenue na makikitain ng isang YouTuber is mababawasan. Base ito sa kanyang tax. So, sa pangkahalatan, ang mga tagalikha ng Estados Unidos ay hindi maaapektuhan. So, hindi sila maaapektuhan ng mga may hawak ng buwis hanggat nagbibigay sila ng wastong documentation or dokumentasyon ng buwis sa AdSense ko. So, kung nagbibigay sila ng tamang report or documentation sa kanilang AdSense is pwedeng hindi sila maapektuhan ng policy na ito. So, dito sa Pilipinas, hindi ko alam kung paano ang kaayusan
Pero maaring sabihin sa atin ng YouTube ang kanilang update, kaya nga ng kanilang ipinangako na ito ay ibibigay nila sa atin sa taong 2021, mid-year 2021. So, para sa mga tagalikha naman sa labas ng US kasamang Pilipinas, yun nga ang nasabi, magbibigay sila ng higit pang detalye sa 2021 dahil magagamit ang mga termino sa kanilang mga bansa. So, para sa karagdagang serbisyo or karagdagang impormasyon ay ilalagay ko sa baba yung blogspot ng YouTube Partner Program. Ito yung kanilang official website sa blog para mabasa nyo kung ano yung nilalaman ng kanilang terms and conditions for the new monetization policy update for the year 2020. So hanggang dito na lang po ang aking vlog at sana po ay nakatulong ito sa inyo bilang mga bagong YouTubers and content creators na po kayong susuko na gumawa ng inyong content kung ano yung niche nyo. Kung ito ay about sa cooking or vlogging or anything under the sun. So, tuloy lang po kayo. So, hindi po totoo yung sinasabi nila na ang YouTube ay nagkaroon na ng policy for 10,000 subscriber and 5,000 watch hour. So, hindi po tayo pwedeng maniwala sa ganyang mga sinasabi ng iba kung hindi mismo ang YouTube or Google ang nag-email sa atin, sa ating mga Google account. So, magkakaroon lang tayo ng mga reliable source ayon sa Google and YPP update. So, hanggang dito na lang po ang aking vlog. Sana po ay nakatulong ito sa inyo. Huwag kalilimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakitap na rin po ang notification bell para ma-notify kayo sa aking susunod pang mga video. Please don't forget to like and share this video to your friends and your cool content creators. Bye!